Good afternoon mga chikilabs at beshi ko at sa mga beshi kong expired. Yes, pagkatapos ng mahabang panahon ay nagparamdang muli si Miss Chris Aquino at kunento niya kung anong nangyayari na sa kanyang buhay. So watch muna natin. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpaunlak ng exclusive interview si Chris Aquino na nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday sa Fast Talk with Boy Abunda. Live via Zoom ang interview mula sa Los Angeles, California, kung saan nagpapagamot si Chris dahil sa sakit. Pag-amin ni Chris, nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang ikalimang autoimmune disease. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus na mas kilala, or it could be rheumatoid arthritis. May iba pa raw sakit si Chris na nakakaapekto naman sa kanyang baga. Ang hypertension pala hindi lang sa puso. It's my right lung boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. You have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang mga sakit daw ni Chris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang father's side. Sa Lunes daw, i-a-admit siya sa ospital at may mga susubukang gamot. The next 6 months are crucial. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Sa huli, nagpasalamat si Chris sa lahat ng taong nagdadasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang ito ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Nagpasalamat din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. Gagawin daw ni Chris ang lahat para humaba pa ang buhay para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimby. Nagbilin din daw ang kapatid niyang si Viel bago siya sumalang sa interview. I hope may nag-ayos sa iyo. I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talagang pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Okay. It's time for my reaction. Magre-react ako dahil may social responsibility ako at ito ang inyong pambansang sawsawero with a heart. Ayan, nakakalungkot no kasi napakaganda niya before. Maganda pa rin naman po siya, don't get me wrong. Pero nag-iba talaga yung itsura niya dahil sa karamdaman niya. So, ayan yung sinasabi na ang pera, nandyan lang yan, madali mong kitain. Pero syempre, malaki pa rin yung tulong ng money sa kanya kasi kung wala siyang pera, for sure, I'm sorry to say, alam nyo naman sa atin, kapag wala kang pera, hindi mo matustusan yung pangangailangan mo, especially pag may sakit ka, so mas lalong mag-worsen. Maaari mong ikanamatay ito, di ba? Para sa akin, sana naman si Miss Chris Aquino ay maging okay na. Kawawa naman siya, may 2 anak siya, especially yung isa, medyo may problem. Tapos yung isa naman, minor age pa. So, keep going. Miss Chris Aquino, laksan mo yung loob mo. Fight lang po. Ayan. Sa mga bashers dyan, ni Miss Chris Aquino, tigilan nyo na dahil lahat naman tayo, kung ano man yung mga nasabi niya before or kung ayaw nyo or may nagawa siyang mali, lahat naman tayo may karapatang yes, bigyan ng second chance. Ayan. Sakang isipin nyo yung mas maraming na itulong niya sa ibang tao, especially nung namamayagpag ang kanyang karera. Ayun lang po yun. Diba? Saka kung ano man yung, ang dami kasing yaw-yaw tiw-tiw dyan, yung ginawa ng mga kanyang mother or yung mga ganun about sa politics,
iba po yung politics sa sarili niyang buhay. Ano po, no? Maging mabuting tao na lang po tayo kasi mabuting tao din naman siya. Huwag na tayong maraming kung ano-anong binabash na keso karma, 'di ba? Wala kayong karapatan magsalita ng karma dahil hindi naman siya ang gumawa nung kung ano man yung pinaglalaban nyo dahil sa politika. Ayun lang po yun. Magalit kayo kung siya mismo ang nagmamachoose. Diyos ko, ang dami kong kilalang politiko dyan, mga buaya, yung dapat ang inaan nyo, tinutulig sa inyo, hindi naman siya di ba? So, ayan, maraming salamat po at sana ito magsilbing aral po sa lahat. So, ang pinaka-importante sa lahat ay yung good health natin. Ayan. Kaya ingatan po natin sobrang ating mga katawan. Good thing, may money siya. So, ayun, still, nasusuportahan niya yung mga pangangailangang medical niya. At sana po ayun, gumaling na si Miss Chris Aquino para sa kanyang mga anak. Ayun. Good afternoon.